November 23, Saturday 2024. Meron tayo ngayong 9 races. Makikita nyo yung race 1, full gate yan. Kaya yan ang una nating bibigyan ng giya. Ngayong araw na to, subukan nating magbigay ng 2 o higit pa. Dahil mahirap ang karera. Tsaka may mga nag-request na rin na more than 1 race ang bigay ko. Which tama nga naman kasi yung iba baka extra double lang tatayaan nila o double para makapuntos din kayo sa winner take all. Ang suggestion ko, dapat pakinggan nyo yung buong video kasi nag-highlight ako minsan para ma-guide kayo dun sa explanation kung paano nakukuha. Pero hindi ibig sabihin yun kasi yung pili ko. Dapat pakinggan nyo yung audio. Meron kasi nag-skip lang sila tapos titignan kung ano yung nag-highlight. Akala nila yun na yung tip. Hindi rin pwede pupunta lang kayo sa pinaka-last ng video. Then malalaman nyo kung sino yung pili. Kailangan kasi maintindihan nyo kung paano siya nakuha. Makikita nyo ngayon sa screen yung mga numbers, yung mga columns. Yan na yung madalas kong gagamitin pag magbibigay ako ng tip. Kaya kailangan na maintindihan nyo rin kung anong mga ibig sabihin ng bawat isa. Katulad nito, ito yung time converted. Kaya makikita nyo yung mga naka-highlight, ibig sabihin mga above average yan. So, posible na yung mga pipiliin nating contenders, 2 o mahigit pa. Siguro pinakamarami na yung 4 kung ganitong maraming tatakbo. Nandyan na yun. Ito naman yung rating, meron kasing time converted. Yung rating naman, yan yung nasa tabi niya. So mas mataas, mas maganda. Ito naman yung early pace tsaka sustain average. Average yan ng bawat kabayo sa huling 6 runs. Ito naman yung early pace at sustain dun sa napili nating paceline or past performance. So iba kasi yung pace analysis. Kailangan yung pace analysis, pumili ka ng past performance niya na ilalaban natin dun sa ibang entries. Ito namang average, basehan natin yan to confirm kung yung napili natin tama nga o akma yung running style niya dun sa mga tatakbo. Kaya kung i-arrange natin siya by converted time, base dun sa napili nating past performance, makikita natin si Laguna de Bay at Sunshine June yung may pinaka mabilis na converted time base dun sa napili nating baseline nila. Pero pagka pace analysis kasi ginagamit natin, hindi tayo magbabase basta dun sa time. Converted nga pala yan, kahit sabihin natin 1,400 yung tinakbo ni Rocking Bell, naka-convert na yan para sa 1,400 meters. Si Laguna de Bay 1,200 meters, kaya converted yan sa 1,400. Yung seconds yung time. Kaya baka yung iba kasi hindi sila sanay. Seconds po ako nagbibigay ng time. Mas madali basahin tsaka mas madali ipagkumpara. Gaya ng sabi ko, pace analysis dapat. Pero mamarkahan muna natin kung sino yung may pinakamagandang time. Kaya nga sabi ko, wag kayo magbabase o hahanapin nyo lang yung mga marking dun sa video kasi hindi naman yan yung madalas na pili ko. Minamarkahan lang natin para pag nag-analyze tayo, madali na. Ngayon, kung i-arrange ko yan sa last performance, yung huling takbo nila, silang 2 pa rin Nandun na naman yung 7. Gaya ng sabi ko, kapag 1,400 meters and above, mas pinapaboran natin yung sustain.
yung sustained pace. So, sa mga pili natin ngayon, nandun si Lemon Bell, siya yung pinakamataas, tsaka si Work From Home. Sa average naman ng sustain, nandun din si Laguna de Bay at Work From Home. So, ako aalisin ko na yan si Lemon Bell, kasi kung makikita nyo, yung early pace niya mababa, pati yung kanyang yung sa pace line na napili natin, yung maximum velocity niya mababa rin kaya tingin ko lalo nakapula yung early pace, mahirapan yan makasunod dun sa pacing, kaya tatanggalin ko na yan. I-analyze natin ngayon by pace. Tatlo yung front runner dito. Ititignan muna natin kung makakatagal ba yan. Sa tatlo na yan, mauna yung Professor Jones, pero posibleng makalampas sa kanya si Rule the World. May posible bang manalo yung uno? Meron, pero siguro chamba na lang yan. Mas kukuha ako dun sa mga stalker tsaka sa stayer. Yan yung ibig sabihin nung marking na S, stalker, X, stayer, F, front runner. Ang isang kukunin ko dyan, dahil sa naka-green, pag naka-green nga matataas nilabanan yan, si Rocking Bell. Kaya yan na yung mga pili ko. Kung gusto nyo, isama nyo yung 7. Pero sa distance kasi na 1,400 meters, kung i-arrange ko yan, wala siyang experience 0 siya dun sa 1,400 meters sa last 6 runs. Last 6 runs niya, wala siyang 1,400. Meron pala, kaya lang 320 days ago. Matagal pala itong nabakasyon. Pero tingin ko mahihirapan pang maka-bounce back yan Base din dun sa niya, sa barrier. Pangit nga yung barrier niya pero nag-perform yan, nakarimate yan kay pamangatlo kay Buhayang Bato. Kaya baka may buti na rin siya, tapos BJB Galieta pa. Pero ako, doon na ako sa Work From Home, Laguna de Bay at Rocking Bell. So yan, race 1 muna. Ilalagay ko lang sa ibang video, hindi ko idudugtong dito yung mga karagdagan.